nagsimula akong makilala ang rehiyon ng Cordillera na maakyat ko ang pinakatuktok nito. Ang Mount Pulag. At nadagdagan pa ang kaalaman ko tungkol sa lugar nang mapuntahan ko ang sinasabi nilang Beacon of Hope. Pero magiging mas makabuluhan ang aking muling pagbalik. Kasama ako sa isang proyekto na tinatawag na Padyak para sa Binhi ng Cordillera. Ito ang ikatlong taon ng grupo na magbibisikleta sa Cordillera. Pero ngayon, susubukan nila magbisikleta ng 24 oras, tuloy-tuloy. Mula Tabao, Kibungan, Ampusongan, Sinipsip, hanggang Atok Benguet ang kanilang magiging ruta. Ang kanilang hangarin, makalikom ng binhi na itatanim sa Cordillera. Madami sa mga gubat natin ngayon nawawala na dahil nga sa farming or sa logging. Mostly dito sa Benguet dahil sa expansion ng mga agricultural areas. Dahil nga sa pangangailangan ng mga tao na kumita. Kung ilan sa kanila, galing pa sa ibang panig ng Asya. Gaya ni June Rubis, isang Filipino-Malaysian conservationist mula sa Borneo. It's an all-female team, representing the women of Cordillera, and to show that women are also important partners to environmental conservation and management of the region, and I felt very inspired. Susundan ko sila sa kanilang biyahe. Medyo bumaba na yung fog, malamig ngayon, so isa yan sa mga factors na baka magbigay sa atin ng konting-konting challenge. Pero high spirits naman yung mga kasama natin, yung mga lady bikers, at para nga naman sa kalikasan ito ginagawa natin, so kakayanin natin to. It's not about kung kaya mo magbike ng dire-diretso. Yung fact na ginagawa ng grupo nito yung pagbabike na to para sa kalikasan, yun pa lang kabilib-bilib na eh. Ganda ng paligid. Hindi ko alintana ang 19 degrees na temperatura habang nagbibisikleta. Kita nyo naman, kalye, bundok. One of the best ways to appreciate nature is magbisikleta. Pero si June, mukhang hindi na kinaya ang kurba-kurbadong daan. It's a great ride. It was wonderful. Glad to have Kiko help me out. Baguio was very beautiful. I hope to come back here again soon. Pero ayon sa mga kwento niya sa akin, minsan daw pag may mga celebration sa kabilang tribo, 2 araw, 3 araw daw sila naglalakad sa gubat. So I really think talaga training lang ang naiba. Kung siguro lakaran lang ang pag-uusapan, kaya siguro lakarin ni June yung buong rutang yun. Itinuloy na namin ang pagbabike. Isa pa siguro sa na-enjoy ko dito sa pagbabike na ginagawa natin bukod dun sa scenery, yung pagdaan-daan ko sa mga bayan-bayan. Tapos nakikita mo yung mga locals, yung mga tao nagtitinginan sa inyo, tapos ngingiti ka lang, tapos ngingiti din sila sa'yo. Welcome to Kapangan. Pero mukhang magkakaaberya pa kami. Isa sa mga nagpapabagal dito sa biyahe namin, ito yung mga construction na ginagawa, hinaayos yung daan.
Nakastop po tayo kasi may mga trucks doon na nag-road widening sila, so nag-blast. So currently, kiniklear yung road para madaanan ulit. Parang hindi naman namin din alam that it's gonna happen today. And I guess it's a good experience with the ride because that's what we want to happen, is to raise awareness of the reforestation and what's happening here. Sa patuloy na pag-unlad ng Cordillera, maraming daan ang inaayos. Pero ayon sa ilang conservationists, hindi pa makikita sa ngayon kung gaano kalaki o kaliit ang epekto nito sa kalikasan. At hindi pa man nagiinit ang aking mga paa sa pagbibisikleta. Matapos ko pa kaya ang 24 oras na biking target? Wait! Habang dumidilim, pahirap ng pahirap ang aming pagbibisikleta. Pero sadyang hindi ko na ito kinaya.